Bumalik na sa aksyon si Nikola Jokic at agad nagpaalala kung bakit siya ang isa sa pinaka-dominant na player sa NBA matapos magtala ng 31 points, 12 rebounds, 5 assists at 3 steals sa loob lamang ng 25 minutes sa 122 sa 100 at siyam na panalo ng Denver Nuggets kontra Los Angeles Clippers. Unang laro ito ni Jokic sa Denver matapos ang injury at sinalubong siya ng standing ovation mula sa mga fans, ramdam ang excitement at suporta sa kanyang pagbabalik. Hindi nagpatinag si Jokic at dinurog ang Clippers na pinangungunahan ni Kawhi Leonard at James Harden. Kontrolado ang laro sa bawat posisyon at desisyon. Mula sa scoring hanggang playmaking, malinaw na bumalik ang kanyang dominance at liderato sa loob ng court. Sa performance na ito, isang bagay ang sigurado, handa na ulit si Jokic na pamunuan ng Nuggets sa mas mataas na antas. Samantala, malinaw na may malaking problema pa rin ang Los Angeles Lakers at ito ay muling lumutang matapos ang kanilang mabigat na pagkatalo laban sa Cleveland Cavaliers noong nakaraang araw. Tinambakan ang Lakers sa larong iyon kung saan lantad na lantad ang kahinaan nila sa depensa at ang hirap nilang sumabay laban sa mas organisado at pisikal na koponan. Mas lalo itong naging kapansin-pansin kung ihahambing sa ipinakita ng Phoenix Suns na kahit wala si Devin Booker ay nagawa pang tambakan ng 13 points ang parehong Cavaliers. 7 manlalaro ng Suns ang nagtala ng double-digit scoring, kabilang ang nagbabalik na si Jalen Green na nagmula pa sa bench na may 11 points, habang si Dillon Brooks ang nanguna sa Phoenix Suns na may 27 points. Samantala, nalimitahan lamang sa 16 na points si Donovan Mitchell ng Cavaliers, patunay kung gaano ka-epektibo ang depensa ng Suns, isang bagay na kulang pa rin sa Lakers. Bagamat nagawa ng Los Angeles na manalo laban sa Washington Wizards kanina sa isang dominanting performance, hindi pa rin ito sapat na ebidensya ng tunay na improvement lalo't isa ang Wizards sa pinakamahihinang koponan sa Eastern Conference. Sa ngayon, malinaw na nahihirapan pa rin ang Lakers kapag kaharap ang mga malalakas na koponan, kaya ang tanong ngayon ng marami, kailangan na ba nilang gumawa ng trade para mapalakas ang depensa at mabigyan sina LeBron James at Luka Doncic ng mas maasahang katuwang sa scoring? Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo? Samantala, nagkaroon naman ng diskusyon ang Cleveland Cavaliers at Los Angeles Lakers tungkol sa isang posibleng trade na magdadala kay DeAndre Hunter sa Los Angeles. Ayon sa mga ulat, nag-offer na ang Lakers sa Cavaliers ng package na kinabibilangan ni Rui Hachimura at rookie sharpshooter na si Dalton Knecht kapalit ni Hunter bilang bahagi ng plano ng LA na palakasin ang kanilang lineup para sa playoff push. Malaki ang maitutulong ni DeAndre Hunter sa Lakers dahil isa siyang reliable two-way forward na kayang magbigay ng depensa at outside shooting. Noong nakaraang season, nagtala si Hunter ng humigit kumulang 15 puntos, 4 na rebounds at 1 assist kada laro habang tumitira ng halos 38% mula sa 3. Ang ganitong klaseng production ay swak sa sistema ng Lakers dahil hindi niya kailangang hawakan palagi ang bola upang maging epektibo sa loob ng court. Para naman sa Cavaliers, makakatanggap sila ng dalawang mahalagang piraso sa katauhan ni Rui Hachimura at Dalton Knecht. Si Hachimura ay isang physical forward na kayang maglaro sa parehong wing at power forward position at nag-average ng halos 13 puntos at 4 na rebounds kada laro. Samantala si Knecht ay isang batang shooter na may mataas na upside at potensyal na maging long-term contributor sa rotation ng Cleveland. Kung pagbabasehan ang magiging epekto ng trade, masasabing panalo ang Lakers sa short term dahil makakakuha sila ng isang proven two-way player na handang tumulong agad sa kanilang championship run. Sa kabilang banda, panalo naman ang Cavaliers sa long term dahil makakadagdag sila ng depth, youth at flexibility sa kanilang roster para sa hinaharap. Kayo mga idol, sang-ayon ba kayo sa trade idea na ito? They'll try to tie. Don't connect. Right between the eyes. Hachimura stops, turns, and connects. Oh, he has been shooting lights out all season. And there's not a lot of arc on this shot either, so there's not a lot of margin for error as a result. Ball against Shepherd, out to Hunter for 3. That's the third one that he's made tonight.